mahal, ina nating gabay, inang maawain, ina nating patnubay. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pag-aalay sa umaga. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, inaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito, kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaong ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano. Inaalay ko yaong ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tangi, ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan ng Oktubre. Ipanalangin natin para sa ating isang misyon. Ipanalangin natin na ipagpatuloy ng simbahan ang makasinudong estilo ng pamumuhay sa lahat ng bagay bilang tanda ng pagtutuwangan sa responsibilidad at isulong ang pakikilahok, pagkakaisa at misyong pinagsasaluhan ng mga pari, religyoso at laiko. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, O banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkus ay layo kami tuwina sa lahat ng panganib. O malwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Panalangin kay San Jose. O kaibig-ibig na San Jose, hinirang ka ng Diyos na maging bahagi ng kaloob na kaligtasan sa tao. Sa iyo inaatang ang pagbibigay ng pangalan sa ipinangakong Mesiyas, si Jesus na isinilang ni Maria. Ikaw na nag-arugang mahusay kay Jesus at kay Maria, sa iyo kami ngayon ay lumalapit at hiling ay kupkupin mo sa pamamagitan ng iyong mga panalangin sa harapan ng iyong sinisintang anak, lalong-lalo na ang kahilingan kong ito. O San Jose, patron ng Santa Iglesia, uliran sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Umaasa kami sa iyong magiliw na pagkalinga, katulad ng iyong matatag na pagsasanggalang kay Jesus at Maria ang iyong nililiyag. Makatulad nawa kami sa iyong kalinisan ng loob na naging kaisa ng misyong ginagampanan ni Jesus sa ikatutubos ng tao. Sa wakas ng aming paglalakbay dito sa bayang kahapis-hapis, kami ay iyong salubungin sa kalangitan na aming hantungan at mapalad na makita si Jesus kasama ng Ama at Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna.
Magandang umaga po mga kapatid ko kay Kristo. Ngayon po ay kapistahan ni Apostol San Simon at San Judas. Magsitayo po ang lahat. Ito ang mga apostol na hirang ng Panginoon at ang kanyang nilalayon ay kanilang maiukol sa kapwa ang panahon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang kapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kaluwalhatian ng Ama. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pagpapangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo ay itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali
at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anumang ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na nagtaksil. Bumaba si Jesus kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanyang mga pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng mga apostol na sina San Simon at San Judas Tadeo. Bukod sa ating ebanghelyo na narinig kung saan pinangalanan ang dalawang mga santong ito
o dalawang mga apostol na ito, kakaunti lang ang naisulat tungkol kina San Simon at San Judas Tadeo. We heard in our gospel, the calling of the 12, tinawag ang 12 alagad o apostol. Pinili 12. Dito lang halos natin maririnig yung mga pangalang San Simon at San Judas Tadeo. Si San Simon ay isang masigasig na revolusyonaryo. Ano ba yung revolusyonaryo sa panahon natin ngayon? Yung mga yung mga makabayan, yung mga nagrarally, no? Na ang layunin ng kanyang grupo ay maghimagsik laban sa imperyo ng Roma na sumasakop sa Jerusalem noong mga panahong iyon. May idea tayo kung ano ang mga revolusyonaryo. May idea tayo kung ano yung mga madalas mag-rally. Yan, si San Simon. Samantala, si San Judas Tadeo naman ay nanggaling sa Galilea. Sinasabi na magkasama sila ni San Simon na nangaral ng mabuting balita mula Mesopotamia hanggang Persya. At sa kanilang mga pangangaral, sila ay hinuli at namatay para sa pananampalataya. Kaya naman sila ay mga martir. Namatay sa pananampalataya, kaya't martir. Wala mang maraming naisulat tungkol kina San Simon at San Judas Tadeo, hindi man sila laging bida sa mga kwento ng Ebanghelyo. Di tulad ni Pedro, laging kilala na malapit kay Jesus. Hindi tulad ni San Juan na siyang pinakamamahal ni Jesus. Itong dalawang ito, hindi laging bida sa kwento. Ngunit, hindi naging dahilan ito para hindi nila gampanan ang kanilang pagiging mga apostol ni Jesus. Hindi kilala, hindi bida, pero ginampanan nila ang pagiging apostol ni Jesus. Sa katahimikan at sa hindi pagkakakilanlan, sila ay nagtrabaho. Kaya masasabi natin sila ay mga silent workers. At dito natin hahangaan ang dalawang apostol na ito, dalawang santong ito, dahil hindi nakadepende ang kanilang pagkilos sa pagkilala ng iba. Marami sa atin, konting kibot, kailangan nalalaman ng lahat. Tumutulong sa kapwa, kailangan mapikturan. Marami yan sa panahon ngayon. Kakabagyo lang, di ba? Kakabagyo lang, malapit ng eleksyon, kaya konting kibot, may picture. Magpapa-feeding, may tarpaulin. Kailangan nakikita ng iba. Ang ilan, hindi kikilos hanggat walang nakatingin. Kaya nga, kapag nandyan yung amo, andyan ang boss, dyan busy. Pero kapag wala ang amo, hindi kumikilos. Hindi kumikilos. Kaya nga, si San Judas Tadeo o si Saint Jude Thaddeus ay naging patron ng mga imposibleng kaso, impossible cases, ay dahil nagsimula ang debosyon sa kanya dahil walang nagdadasal sa kanya. Dahil nabahiran ang pangalang Judas. Yung pangalang Judas, ano unang naiisip po ninyo? Diba? Si Judas Iscariote, yung nagkanulo. Kaya
kakaunti ang nananalangin sa Kanya. At dahil dito, tanging ang mga sumusubok lang, tanging ang mga desperado lang ang siyang tatawag at nananalangin sa Kanya. Doon nagsimula yon. Kaya pala siya yung patron ng mga imposibleng kaso, impossible cases, hopeless cases. Ngayon, kilala na siya dahil doon. Pero nagsimula yon dahil walang nakakakilala sa Kanya. Ganyan ang sinasabi sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Bilang mga nanay, hindi naman kayong laging bida sa kwento. Kadalasan nga, kontrabida ang mga magulang sa mga anak. Diba? Ganyan. No? Gusto mo lang naman mapagtapos ang anak. Gusto mo lang naman mapabuti ang anak. Kaya lagi mong pinapangaralan. Pero, sa kwento ng mga anak, hindi kayong bida. Kontrabida. Magiging bida lang kayo pag huli na. No? Pag na-realize na nila, kaya pala. Ganun palang tinuturo nila. At marami sa atin ganito, nagtatrabaho hindi para makilala ng tao. Nagtatrabaho para hindi purihin ng mga tao. Nagtatrabaho tayo dahil meron tayong kailangang gampanan. Yan sina San Simon at San Judas Tadeo. Mga kapatid, our worth does not depend on others, but on how much we can do for others. Ang ating kahalagahan ay hindi nakadepende sa tao, kundi sa kung ano ang magagawa natin para sa mga tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng habag. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang Katoliko, nawa ay magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at ng halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo nawa ay magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, nawa ay pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, nawa ay walang hanggang magtamasa ng kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinanabikan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birhendegia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama din natin sa ating panalangin ang ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama naming maawain sa aming pananalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat na paghahaing ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nalilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Poong Isus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Simon at San Judas Tadeo, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang umiibig sa Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayoy puspusin ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol, San Simon at San Judas. Kami naway panatilihin ng aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan